Bakit nga ba kailangan nating makilala o makilala ang Diyos? Number one, kasi foundation of faith. Tayo mga Kristiyano, ang pundasyon ng pananampalataya natin ay ang ating Diyos kung sino siya. Kaya dapat makilala natin siya. Pangalawa, intimacy with God. Mas nakikilala natin ang Diyos, mas nagiging malalim ang ating relasyon sa Kanya. Hindi po ba? Parang ganun din sa tao. Yung tao, kapag hindi mo masyadong kilala, wala kayong malalim na relasyon. Pero habang nakikilala mo siya, nakakasama mo siya, nakakausap mo siya, mas lumalalim ang inyong ugnayan. Pangatlo, guidance for life. Knowing God is actually what? A help for us to know our purpose. Mas kilala natin ang Panginoong Diyos, mas alam natin kung para saan ang ating buhay. Nakuha nyo? At yung giya ng ating buhay ay nakadepende dun sa pagkakilala natin sa Kanya. Number 4, mas maiintindihan natin ang Diyos o sa salita niya kapag kilala natin siya. Nakuha nyo? Studying God helps us actually grasp what the Bible mean. Especially yun nga, yung kanina kinikwento ko, na bakit bigla na lang namatay yung dalawang anak ni Aaron samantalang sinalo lang naman nila yung Ark of the Covenant. Kasi, ang Diyos ay sobrang banal. Ang hinawakan nila ay isang artifacts actually na linalagay sa Holy of Holies at doon bumababa yung presensya ng Diyos. Hinawakan ng dalawa na marumi sila, kaya namatay sila. Kung hindi natin alam na ang Diyos, naiintindihan natin o alam natin na ang Diyos ay banal, and so therefore, naiintindihan natin yung kwentong yun, bakit namatay yung dalawa. Number 5, we need to know God in order for us to defend our faith. Ano ibig sabihin yan? Mas malalim na pagkakilala sa Panginoon ay inihahanda tayo nito sa mas matibay na pagdepensa sa ating mga pinaniniwalaan. Hindi lang yun. Pagdepensa rin pagdating sa panahon ng ating mga problema at pagsubok. Halimbawa, katulad nung kay Job. Si Job, nakaranas siya ng katakot-takot na pagsubok. Nakuha nyo? Nawala lahat ng unang sigwada ng kanyang pagsubok, nawala lahat ng kanyang ari-arian, pati yung kanyang mga anak. Pero ano sabi niya? Dumating ako dito sa lupa, nawala ako, babalik ako sa kanya. Wala. So kilala niya basically ang Diyos. Sabi niya, the Lord gives and the Lord takes away. So, na-ide-defend niya yung kanyang pananampalataya kasi kilala niya nga ang Panginoon. Maliwanag po ba? Now, tuloy tayo. Ang pangalawang tanong ito, Pastor, ang unang tanong bakit natin kailangang makilala ang Diyos? Sinagot na natin yan. Ang pangalawang tanong, Pastor, pwede ba talaga nating makilala ang Diyos? Diyos siya napakatayog, napakalawak ng kanyang kaalaman, pagiging Diyos. Ang tanong, can we really know God? Makikilala nga ba talaga natin ang Diyos? Yan. Of course, yes. According to the Bible, nakuha niyo po, 3 bagay na kung saan ang Diyos nire-reveal niya ang kanyang sarili. Sa mga theologians, ang kinategorize ito sa 2 bagay. Yung una, tinatawag na general revelation. At yung pangalawa, tinatawag na special revelation. Paliwanag ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng general revelation. Yung general revelation actually ay nagsasabi na si God mismo, pinapakilala niya ang sarili niya sa ng kanyang mga nilikha through creation. Yan, ang tawag dyan, general revelation. Bakit? Kasi lahat ng tao nakita natin. Anong ginawa? Nakita natin ang mga puno, mga ibon, ang mga hayop, ang mga minerals, mga bato, tubig, at kung ano-ano pa. Lahat ng yan ay creation ni God. At magtataka ka, pag magtatanong ka, saan? Diba? Sabi nga nila, konti lang daw na malayo ang sa sun,
Magyeyelo na tayo. At konti lang daw na mapalapit ang Earth sa Sun, masusunog na tayo. So perfectly designated actually a perfect place for Earth na perfect. At ang tawag ng mga scientists diyan intelligent design. Intelligent design. Ano yung intelligent design? Ibig sabihin merong designer. So meaning to say, through creation, we will be able to conclude there is God. There is a higher power within this creation. Sinabi niya ni Paul, sabi rito, for ever since the world was created, people have been or have seen the earth and they can clearly see His invincible qualities. So they have no excuse for not knowing God. Ano daw sinasabi dito? Lahat daw ng tao ay walang pwedeng ipangatwiran na hindi nila nakita o hindi nagpakilala sa kanila ang Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos nagpapakilala ng kanyang pagiging Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Sabi nga dito, nakita it manifests the greatness of God. Ano pa? Nung nakita natin ang sky and sabi rito, through everything God made, we can clearly see. Ano daw nakikita natin? Yung invincible qualities. Ano yung invincible qualities? Yung mga qualities na, wow, makapangyarihan ng Diyos. Nakuha nyo? Ang Diyos ay kataas-taasan. Ang Diyos ay eternal. To say, God reveals Himself to us through, number one, through creation. So, pwede natin talaga Diyos kasi ang Diyos mismo nagpapahayag. Siguro ang ilan sa inyo magtatanong, o nagtanong na, o naiisip ang ganito, Pastor, paano daw naabot ng gospel? Paano nila nakilala ang Diyos? Actually, ang Diyos may paraan para magpakilala sa kanila. At yun nga, through His handiwork. Si Jesus, of course, siyempre, kasi lalo na kung mga katutubo hindi po umabot sa kanilang gospel. Kaya nga po meron tayong responsibility na dalhin ang gospel sa kanila. Pero even so, ang Diyos nagpakilala sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Kapag ang tao, nagsimula siya maghanap sa totoong Diyos dahil niya, may isang makapangyarihan itong gumawa. Ang Diyos din mismo ang gagawa ng paraan para abutin yung taong ngayon. So God reveals Himself through creation. Pangalawa, God reveals Scripture. Nakuha niyo po. Ano ibig sabihin yan? Ang Diyos ay nagpapakilala sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi sa verse 16 ng 2 Timothy chapter 3, all Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true. So ang Bible, nagtuturo kung anong totoo, anong katotohanan, sino ang Diyos, and sabi rito, and to make us realize what is wrong in our lives and corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Basically, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para ang kasulatan ay maisulat. So ginamit niya ang mga propeta, ginamit niya ang mga hari, ginamit niya ang mga apostoles, mga disipulo. Marami siyang ginamit. Kahapon nag-aral kami tungkol sa Bible. Ang author daw ng Bible ay almost 40 authors, different walks of life, iba-iba. Pero mapapansin mo, ang salita ng Diyos, hindi siya kontra sa sarili niya. It does not contradict itself. And you will notice, the Bible has the power to change life. And the Bible itself, the Scripture, reveals who God is. Pag binasa mo ang Bible, makikilala mo ang Diyos. Nakuha nyo? Through the works of the Holy Spirit. So, ang Diyos nagpapakilala, ang tawag dito, special revelation. Yung isa kanina, general revelation, kasi lahat ng tao nakikita yan eh. Ito, special revelation, kasi ang Diyos gumamit siya ng mga tao upang isulat yung kalooban niya at yung gusto niyang ipahayag.
At ang mga taong yun ay pinuspos niya ng banal na spirito para tama ang maisulat at walang mali. Nakuha niyo po? So, ayan po. So, God reveals Himself through Scripture. At pangatlo, God reveals Himself through Jesus Christ. Meaning to say, mas makikilala natin ang Diyos dahil kay Jesus. Ang sabi ng 1 John chapter 1 verse 18, no one has ever seen God. So wala pa talagang nakakita sa Diyos. Pero sabi rito, but the one and only Son, who is Himself God and is in closest relationship with the Father, has made Him known. Ano daw ang sabi dyan? Wala pang nakakita sa Diyos. Pero, ano sabi dito? Yung kanyang anak na pinadala sa atin na Diyos, sabi rito, who is Himself God. Sino yun? Si Jesus Christ ang tinutukoy doon. Ano daw nangyari? Siya ay merong malapit na ugnayan sa Diyos Ama at siya daw ang nagpakilala sa atin. So si Jesus Christ ang nagpakilala sa atin. In fact sa pamagitan ng pakikipagrelasyon sa Kanya, tsaka natin makikilala ng buo ang ating ang ating Diyos. Ano po? Because God was revealed through Jesus Christ. Kasi number 1, nagpapakilala siya sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. Sinasabi ng sangnilikha na mayroong Diyos na gumawa. Pangalawa, nagpakilala siya sa pamamagitan ng Biblia. Sinulat ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga tao na kinasihan dito ang mga bagay patungkol sa Kanya. At pangatlo, pinadala niya mismo ang kanyang bugtong na anak upang ipakilala sa pamamagitan niya kung sino ang Diyos. In fact, sabi ni Jesus Christ, kung nakita niyo na ako, nakita niyo na ang Ama. So God reveals Himself through Jesus, what we call special revelation. Nakuha niyo po. Ngayon, itong Okay. 3. Anong itsura ng Diyos? Ito yung sagot. Sabi rito, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets many times. So dati, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta sa maraming paraan. Verse 2, but now, in these last days, God has spoken to us through His Son. Sabi, itong mga huling panahon, ang Diyos nagsasalita o nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak. Ano daw ang ginawa niya? God has chosen His Son to own all things and through Him, He made the world. Sabi niya, pinakita dyan, pinapakilala na si Kristo, pamamagitan niya, ginawa ang lahat ng bagay. And verse 3, tingnan niyo ha, the Son, meaning si Jesus Christ, reflects the glory of God and shows exactly what God is like. Ano daw ang ginawa ni Jesus Christ? Nung pumunta siya rito, pinakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Siya mismo yung reflection ng glory ng Diyos. At ipinakita niya mismo exactly who God is. Nakuha niyo? Kaya kapag may lumalapit pa sa inyo, sasabihin, oy, anong pangalan ng Ama? O, sino ang pangalan ng Diyos? Sino ang Diyos? Ang sabi sa atin ng Bible, through Jesus Christ, yung reflection ng Diyos Ama, nasa Kanya na. At kung gusto natin makilala ang Diyos Ama, kung gusto natin makilala ang Diyos, kilalanin natin si Jesus. Kasi si Jesus mismo, eksaktong-eksakto, nakapareho ng katangian ng Diyos. He shows exactly what God is like. Ano sabi diyan? He holds everything together with His powerful word, and when the Son made people clean from their sins, He sat down at the right side of God, the Great One in heaven. So ano ngayon ang kalagayan ni Jesus Christ? He is now in the position of authority. The right hand of God is actually the position of authority. Maliwanag po ba? So yan. So through Jesus Christ, what happened? God reveals Himself. Nakuha niyo po.
So, tatlong bagay. Ang tanong, makikilala ba talaga natin ang Diyos? Yes, kasi sa kanyang ginawa, marireflect natin ang kalulahatian ng Diyos. Pangalawa, sa pamamagitan ng Biblia, pinapakita sa atin ang ang katangian ng Diyos kung sino siya. At sa pamamagitan ni Jesus Christ, mas makikilala natin ang Diyos dahil si Jesus Christ mismo ang reflection ng glory ng Diyos. Amen po ba? Pero itong natin, ang disclaimer natin. While we can know God, we have to understand that we are always limited. Meaning to say, hindi natin buo na malalaman, makikilala o maiintindihan ang Diyos. Nakuha nyo? Bakit? Kasi siya ay infinite. Tayo, finite lang tayo. Meaning to say, meron tayong limitasyon eh. May hangganan tayo. Nakuha nyo? Kumbaga, tayo, sa computer, 1 gig lang tayo. Yung processor natin, 1 gig. Ang Diyos hindi. Billions of terabytes. So, how can you put into 1 gig na data yung billions of terabytes? Papaano mo? Hindi mo mailalagay yun doon. So, meaning to say, while we can know God, our understanding is always limited. Anong sabi sa Bible? The Lord says, my thoughts are not like your thoughts. Your ways are not like my ways. Bakit? Just as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts higher than your thoughts. So, napakatayog, napakataas. So, yeah, siguro pagdating sa langit, we will know more about God and we are going to be very excited to knowing Him more and more and more as we remain in His presence. Okay? Romans chapter 11 verse 33, yes, God's riches are very great and His wisdom and knowledge have no end. No one can explain the things God decides or understands His ways. Ang sabi diyan, wala daw makakapagpaliwanag kung ano yung mga decision niya at kung gaano kalawak ang kanyang pangunawa. Nakuha nyo? So, yeah. Pangalawa, although we can know God, relationship is the key to knowing Him. Although pwede natin makilala ang Diyos, mas makikilala natin siya ng mas malalim kung tayo ay may relasyon sa Kanya. John chapter 17 verse 3, and this is the way to have eternal life. Paano daw tayo magkakaroon ng eternal life? Sabi ni Jesus, to know you, Father, the only true God, and Jesus Christ Himself, the one you sent to earth. Paano daw magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Pag nakilala daw natin ang ating Diyos, iisang Diyos. At paano yon? Sa pamagitan ni Kristo, na kung saan ay pinadala sa atin. So, yes, we can know God, pero yung key para mas lumalim yung ating pagkakilala sa Diyos sa pamagitan ng relationship through Jesus Christ. Parang ganito po yun. Nung ako po ay binata pa, nabiya ko pero kilala ko ba siya? Hindi pa. Alam nyo, paano ko siya mas naging kilala, naging mas malalim ang pagkakilala ko sa kanya? Nung naging magnobya kami, nobya ko siya, nobyo niya ako. At hindi lang yun, nung naging mag-asawa pa kami, mas lumalim pa lalo. Bakit? Kasi araw-araw ko nakasama, gabi-gabi katabi ko sa pagtulog. So alam ko na siya, alam ko kung paano siya magsalita, ang tono ng kanyang salita. Ngayon, nandito ako sa kwarto, pag sa labas may tumawag, tapos asawa ko yun, alam ko kung asawa ko yun o hindi. Kasi sa boses pa lang, alam mo yun, na-familiarize na ako kasi nga, I have a relationship with my wife. Alam nyo ba, ganun din sa Diyos? Sa Diyos, pag nag-spend ka sa Kanya ng time,
because of your relationship with Him, you start to be familiarized of His word, of His voice. That's why you can say, this is the voice of God, or this is God speaking to me. Kasi meron kang relationship. Nag-spend ka sa Kanya ng time. Nakuha nyo? So, while we can know God, our relationship can grow more by having a relationship with God Himself. Pangatlo, while we can know God, our knowledge of God, ayan, can grow. So, the key is relationship. Binanggit ko na kanina. Colossians 1:10. Then the way you live will always honor and please the Lord, and your lives will produce, ano daw ang buhay daw natin? Every kind of good fruit, all the while you will grow as you learn to know God better and better. Ano daw mangyayari sa atin? There is always room for us dito sa side of heaven na tayo ay mag-grow pa. So we will grow more and more and more. Kaya nga sabi dyan, we will learn to know God better and better and better. So there is always room for us to grow in the knowledge of God. Okay. So sinagot na natin ang unang tanong, why do we need to know God? Sinagot na rin natin ang tanong, pwede ba talaga nating makilala ang Diyos? Ang sagot ay yes, sa pamamagitan ng tatlo, ng kanyang mga ginawa, ng Biblia, sa pamamagitan ni Jesus Christ. So ang tanong na ngayon ito, sino ba ang Diyos? God, sasagutin natin yan. By the way, ang first, itong part na to, ngayong gabi, sasagutin lang po natin generally who is God. Pero next week po, pag-uusapan natin, ano ba ang katangian niya at ano ba ang pag-uugali niya. Yung nature and characteristic. Anong characteristic ni God? Mas makikilala natin siya pag nalaman natin yung kanyang nature at characteristic at syempre yung mga ginawa niya. Pero for the meantime, sagutin natin, sino ba ang Diyos? Okay. Number 1, God is the creator. Creator. Pag sinabing creator, origin of everything that exists. Okay? Seen or unseen, visible or invisible. Lahat ng yan, ang origin yan ay ang Diyos. Demonstrating His power and authority of creator. Everything that you see is what? Came from God. Nakuha nyo? Everything that you see came from God. Ang ginawa na lang natin, in-innovate na lang natin, meron tayong mga 8-10, pero actually yung creation natin is coming from what God created already. Halimbawa, yung mga bahay natin, ginawa mo o pinagawa mo yung bahay mo, pero yung pinagawa nating bahay, actually, galing doon sa mga ginawa ng Diyos na mga materyales. Diba? Anong sabi ng Bible? Genesis chapter 1 verse 1, dito pinapakita na agad na si God ay creator. Sabi dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. Biruin mo, in the very beginning, pinakilala na si God. And God is what? The creator. So kung siya ang creator, siya ang may-ari. Kung siya ang creator, alam niya kung ano ang mga bagay-bagay na ito. At one time, meron akong nabasang kwento, meron isang lalaki, nasiraan siya ng sasakyan sa gitna ng nowhere. Ibig sabihin, walang mga tao, walang malapit na bahay. Tapos, merong huminto sa kanyang isang magandang kotse. Tapos, yung matandang lalaki lumabas, sabi niya, ano ang nangyari? Sabi niya, bigla pong namatay na lang yung sasakyan ko, hindi na ako makaandar. So, bumaba ang lalaking ito, tapos may sinilip, tapos may kinumpune doon sa sasakyan. Maya-maya, tumatakbo na. Sabi ng lalaki, ano pong ginawa niyo? Kanina ko pa ho gustong
ayusin yan pero hindi ko mahanap yung sira. Hindi ko maayos. Sabi niya, ano pong ginawa nyo? Sabi niya, eto, pinihit lang ako rito. Itong kailangan mong gawin. Ngayon, maandar na. At ganun po, sabi nung lalaki, paano nyo pong nalaman na yun yung dapat ayusin? Nagpakilala yung lalaki, sabi niya, ako ay si Henry Ford. At yung sasakyan na gamit mo, ako ang may gawa niyan. Grabe, no? Dahil siya ang may gawa, alam niya kung paano kumpunihin. You know what? God is our creator. Therefore, He knows how to handle our life. He knows how to give solution to every problem that you and I have. Why? Because God is the creator. Pangalawa, Isaiah 40 verse 28, the Lord, the everlasting God. Ano sabi dyan? The creator of the ends of the earth. Meaning to say, yung walang hangganan na yan, na mundo. He will not grow tired, hindi siya napapagod. He will not grow weary, and His understanding no one can fathom. Hindi siya napapagod, hindi siya napapagal, at ang kanyang kaalaman ay hindi. Grabe, God is the creator. Daw, lalong lumalaki, nag-i-expand. Paano maintindihan yun? Nag-i-expand ang kalawakan? Grabe. Tapos yung makapunta ka sa isang planet, it will take, halimbawa, nag-travel ka sa light years, no? Sa light, speed of light. It will take years. Mabilis na yun. Paano nagawa yun? Magkakalayo, di ba? Sobra. Pag manonood ka ng mga ganong klaseng, may mga videos na ganon sa YouTube The handiworks of God, the creation of God. Sobrang talino nung gumawa. And you know what? God is the creator of all those things. Mula sa pinakamataas na kalawakan, pinakamalaking planeta, stars, sun, whatever, hanggang sa pinakamaliit na cells natin na sobrang complicated, intricated, complicated. Surely, you will conclude that there is a creator, an intelligent God who is a creator. And that is our God. He is a creator. Pangalawa, who is God? Well, gusto kong sabihin sa inyo that God is one. Nag-iisa lang ang Diyos. Paliwanag natin yan yung salitang one. Well, God's oneness speaks of His unity. Ibig sabihin pala ng oneness o pagiging isa niya, hindi siya nahihiwalay. United siya. Completeness. And, ito matindi, the exclusive nature of His divinity. Ano ibig sabihin ng exclusive? Kapag sinabing exclusive, this is something that cannot be shared. Yung kanyang pagiging Diyos ay hindi niya pwedeng i-share sa kung kanino pa man, lalo sa mga nilikha. Exclusive lang yun. Kaya tinawag na God is one. That cannot be shared with other so-called gods. Bakit? Kasi exclusive nga yung nature na yun. At yung nature na yun, pag-uusapan natin next week. Abangan nyo. So, saan mababasa yan? Deuteronomy 6:4, sabi rito, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So, God is one exclusive God. Okay? Isaiah 45:5, I am the Lord. Siya mismo nagsabi. Sabi niya, ako ang Panginoong Diyos, and there is no other. Wala nang iba. Besides me, there is no God. Very exclusive talaga siya. Hindi niya pwedeng i-share yun, yung kaluwalhatian niya. Sabi, wala nang iba. Ako lang to. Diyos, wala nang iba. Naka nyo? I cannot share, or God cannot share His glory to another. Naalala ko dati nung bata pa ako, yung kuya ko mahilig sa mga anting-anting. Naku, ang dami niyang dinadasalan. May dinadasalan sa Diyos daw ng mga tanim, Diyos ng araw, kung ano-ano. Maraming Diyos. Sa India,
Millions ang Diyos-Diyosan nila. Mga Chinese, ganun din, ang dami ding Diyos. Pero sinasabi ni God, no. Sabi niya, I am the Lord God. There is no other besides me. There is no God. Nakuha nyo? So, God is one. Pero ito ang mystery. Although God is one, God is revealed in 3 persons. Or we call that Trinity. Though God is one, He exists in 3 distinct persons. Ano yung ibig sabihin niyan? Distinct, magkakaibang persona. Yung exclusivity niya as a nature God, isa lang yun. Pero yung pagiging God, merong 3 persona na ipinapahayag ang Bible. Sino yun? God the Father, God the Son, which is Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Each person of the Trinity is fully God, sharing the same divine essence. Nakuha nyo? At hindi sila hiwa-hiwalay, hindi sila magkakalaban, hindi sila hindi pwedeng na ang kalooban ng isa ay iba sa kalooban ng isa. No, pare-pareho yan. Iisa nga sila. Pero they are in 3 persons. No, pinakilala sa 3 persona. Matthew 28:19, therefore, si Jesus Christ mismo nagsabi, go and make disciples of all nations, baptize them. Alam niyo ibig sabihin ng baptize? Ang baptize sa atin, alam natin, immersion yun, nilulubog sa tubig. Pero alam niyo bang ibig sabihin, once you are baptized, you are actually what? Being in relationship, being immersed actually, submerged. In what? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Meaning to say, when you are truly a disciple of Jesus, then you have relationship with the Father, with the Son, and with the Holy Spirit. 3 yan. 3 persona. Isa pa. 2 Corinthians 13:14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Spirit be of God, which is the Father, and the fellowship of the Holy Spirit, sabi niya, sumaating lahat. Marami pa po ang passages that supports that Trinity. Halimbawa, yung salitang El. Di ba alam natin from the word El Shaddai, El Elyon. Nakuha nyo? Yung salitang El is a plural form. Plural form. Meaning to say, more than one God, but they exist in 3 persons. God Himself is a community. Kaya nga, may mga narinig ako mga theologian, sabi niya, sa palagay niyo, bakit ginawa ang tao? May nagsasabi, siguro kasi malungkot ang Diyos. Ay, hindi. Ang Diyos, hindi siya malungkot. From eternity past to eternity future, hindi siya magiging malungkot sa sarili niya. Bakit? Kasi He's a community. God is 3 persons together. Son and the Holy Spirit. So, yan. So, who is God? Pangatlo na ba o pang-apat? Pang-apat. God is sovereign. Anong ibig sabihin ng sovereign? He exercises full control over the universe and all creation, orchestrating everything according to His will. Sa simpleng salita, pag sinabi nating God is sovereign, ang ibig sabihin niyan, God is in total control. Meaning to say, lahat ng bagay, lahat ng planeta, lahat ng tao, lahat ng mikrobyo, lahat ng organismo, alam niyang mabuti kung anong nangyayari. At nasa control niya ang lahat ng yan. Nakuha niyo? At ang kalooban niya, yung kanyang perfect will, ang natutupad. Nakuha niyo? Kasi nga He is sovereign. Kapag sinabi niya, mangyayari, magaganap. Kasi nga siya ay sovereign. Yun ibig sabihin ng sovereign. Psalms 103 verse 19, the Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. So, pansinin niyo, anong picture niya? He is enthroned, meaning He control.
He is in His throne in heaven, in His kingdom, and He rules over all. Pag sinabing overall, name it, lahat. Sa Kanya yan, siya ang gumawa at para sa Kanya, at siyang may control ng lahat ng bagay. Daniel 4:35, sabi sabi dito ni Nebuchadnezzar, He does as He pleases the powers of heaven and the peoples of the earth. No one can hold back His hand or say to Him, What have you done? Anong sabi dyan? Lahat daw ng kapangyarihan at lahat ng tao, siya ang may hawak at may control. At hindi mo siya pwedeng questionin. Bakit ginawa mo yan? Hindi mo pwedeng tanungin ang Diyos ng ganun. Kasi, yung kanyang kalooban, ang kanyang pagaganapin, at siya ay may kapangyarihan. May kakayahan siya na gawin kung anong naisin niya. Ibig sabihin, kung anong ninanais niya, yun ang natutupad. Yun ang ibig sabihin ng sovereignty. Nakuha niyo po. Now, ano pa? Who is God? Well, God is King, emphasizing His authority, rule, and dominion over all creation. For God is the King of all the earth, says the Bible, Psalms 43 verse 7. Sing to Him a psalm of praise. 1 Timothy 1:17. Now to the King eternal, immortal, invincible, the only God, be honor and glory forever and ever. So King. Di ba may kasabihan tayo, pag sinabi ng hari, hindi nababali. Ganon ka makapangyarihan ng hari. He is King. Hindi lang siya basta King. He is an eternal King. Meaning to say, walang katapusan ang kanyang paghahari. He is an immortal King. Meaning to say, hindi ito magagapi. He is an invincible King. Meaning, invincible. Mahusay, magaling, matayog, mataas. At sabi kaya naman lahat ng kaluwalhatian, lahat ng parangal, dapat ibigay sa Kanya sa haring ito. So yan ang ating Diyos. Grabe, napakatayog ng ating Diyos. Ano pa? Psalms 43 verse 7, For God is the King of what? Of all the earth. Sing to Him a psalm of praise. So lahat ng tao, dapat talaga lumuhod sa Kanya sapagkat siya ay hari. 1 Timothy 1:17, Now to the King eternal, immortal, invincible, the only God, be honor and glory forever and ever. So, nakilala natin na ang Diyos ay hari, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay iisa, ang Diyos ay in three person. Marami pa. Sa susunod po, pag-uusapan natin yung nature niya. Bakit siya karapat-dapat na pagtiwalaan at secure ka sa Kanya once na pinili mo na siyang pagtiwalaan. Pero, last na tanong, Pastor, ano bang pangalan ng Diyos? O siguro, mas maganda, ano ba ang mga pangalan ng Diyos? Okay? Kasi hindi natin kayang i-contain sa isang pangalan lang ang Diyos. Kasi nga sa sobrang tayog ng kanyang katangian, ng kanyang pagiging Diyos, hindi mo siya pwedeng ilagay lang sa isang pangalan. Okay? Okay. So, ito ang ilan sa mga pangalan na sikat o mababasa natin sa Bible. Marami pa po, hindi ko na sinama yung iba dito. So, una, ito, names of God in the Bible. God is called El Shaddai. El Shaddai. Ang ibig sabihin ng El Shaddai is Lord God Almighty. Lord God Almighty. Literal meaning, the breasted one. Ibig sabihin yung, parang ang picture niya, isang maskuladong lalaki na maraming muscle siya. Pero syempre, ano lang yun, sa picture lang natin. Para mas maintindihan natin. Pag sinabing El Shaddai, ay ang makapangyarihang Diyos natin. Genesis chapter 17 verse 1, When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Nagpakilala mismo si God sa kanya. Ano daw ang pagpapakilala niya? Sabi niya, ako si El Shaddai. El Shaddai. The Lord God Almighty. At sabi niya, walk before me faithfully and be blameless. Yung salita po ritong, I am God Almighty. From original word po, itong God Almighty ay El Shaddai.
Nakuha niyo po. So, pangalawa, God is called El Elyon, the most high God. So, ang pangalan ng Diyos, ano? Hindi lang El Shaddai, kundi El Elyon. Ang ibig sabihin ng El Elyon, kataas-taasan, napakatayog na Diyos. Psalms 57 verse 2, I cry out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. Ang sabi ng sumulat, tumawag daw siya sa Diyos na kataas-taasan, napakatayog, at ang Diyos na ito, ang kataas-taasan, napakatayog, sabi niya, meron siyang kapangyarihan na ganapin sa buhay natin yung kalooban niya. Ang God Most High. Ano pa? God's name is called Adonai. So, Adonai din siya. Ang literal meaning ng Adonai ay Lord and Master. Psalm 16 verse 2, I say to the Lord, you are my Lord. Ang sabi nung sumulat, sabi na, Lord, ayan, Adonai yon. Ikaw ang aking Adonai. Wala akong kayang gawin o mabuting magagawa kung wala ka sa akin. Pang-apat, tinatawag siyang Yahweh. Lord o other translation, ginawa itong Jehovah. Pero ang original word po niyan, sa Exodus chapter 3 verse 14, ay yung tinatawag natin tetragrammaton. IHWH. Wala pong vowel. Nilagyan na lang po later on ng mga Bibles. Ginawa po yun, actually po sa Bible, mga Jewish scholars, pag isusulat daw po nila yung yung salitang yung letters na YHWH, naghuhugas sila ng ng kamay. In fact, bago nila isulat, halimbawa yung isang Bible lilipat sa another manuscript, naliligo muna sila. Tapos kapag isusulat nila yung salitang YHWH, hindi nila binabanggit yung kung paano banggitin yung consonants na yon, yung mga letters na yon. Kundi ang ginagamit nila ay salitang Lord o Adonai. Pinapalitan nila. Nakuha nyo? Saan natin makikita yon? Exodus chapter 3 verse 14, saan pinakilala siya? Tinanong siya ni Moses, sabi niya, sino ipapakilala kong Diyos? And God said to Moses, sabi niya, eto sasabihin mo sa kanila, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Kung tatagalugin ko yan, Panginoon, paano kita papakilala? Ang sabi ni God, ako ay si ako nga. Ano ibig sabihin nun? Parang sinasabi ni God, I will be who I want to be or I will become. Magiging hindi bagay magiging kasi parang bagay. Magiging ako, yung ako, dun sa taong gusto kong ipakilala kung sino ako. Parang paulit-ulit yung ako. Anong ibig sabihin yan? Meaning to say, kung gusto ipakilala ng Diyos siya ay makapangyarihan siya. Yun ang ipapakita niya sa isang tao. Papakilala niya yung kanyang nature bilang pag-ibig. Papakilala niya yun. Magiging siya yun. Kung ano yung gusto niyang ipakilala dun sa tao. So, I am who I am. So, YHWH. Pero may napanood akong very interesting video about dito. May isang preacher na he was tracing actually the original pronunciation of YHWH. And eventually, he come up with, grabe daw. Parang hininga lang yan. Hindi mo mababanggit na Yahweh. Parang yung banggit lang daw ay pag inhale mo, parang ganon. Yung pag inhale mo at pag exhale, actually you are mentioning
God, alam nyo, ang insight dun sa akin, di ba, we are created by God, at nung tayo nabuhay, anong binigay sa atin para maging buhay tayo, kaluluwa? Hininga. Hiningahan tayo ng Diyos. At may nakasulat sa Bible na yung mga sanggol, binabanggit nilang pangalan ng Diyos, yung mga baby. Paano ba ang mga baby magsalita pag umiiyak? Oha, oha, di ba? Yun yung parang sabi ko, wow, this is very interesting. Pero anyway, so Yahweh is the Lord Jehovah o Yahweh. Sabi niya, I am who I am, or I will become to the people that I want to become. So, ano pa? The name of God in the Bible, He is called Jehovah Nisi. The Lord is my banner. Exodus 17:15, Moses built an altar and called it, The Lord is my banner. Alam niyo ang kwento dito? It was the time when they were actually at war. Inambush sila actually ng mga kalaban nila. Pero nilabanan nila. Naalala nyo no, nung nagpipray si Moises, natatalo nila Joshua yung mga kalaban. Pero pag binababa ni Moises yung kanyang kamay, ay natatalo naman sila. So, ang ginawa ni Aaron tsaka ni Hur, hinawakan yung dalawang kamay ni Moises na gano'n hanggang natalo ang buong kalaban nila. Ano? Sabi ni Moses, Oy, now, this is the name of God, Jehovah Nisi. The Lord is my banner. Okay. Next is called Jehovah Ra'a. This is one of my favorite. Anong ibig sabihin niyan? The Lord my shepherd. Psalms 23 verse 1, ayan, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing, o I lack nothing. Yung Lord shepherd, yun yung Jehovah Ra'a. So siya ang ating Jehovah Ra'a. So one of His name is Jehovah Ra'a. Ano pa? He is called Jehovah Rapha. Exodus 15:26, He said, If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptian. For, eto pinakilala niya sarili niya, For I am the Lord who heals you. Ano daw si God? Siya daw ang Diyos, ang Panginoon na nagpapagaling. So, ang tawag sa Kanya, Jehovah Rapha. Ano kanyo? Jehovah Rapha. What else? Ang pangalan din niya ay Jehovah Makodeshkim. Makodeshkim. Ano kanyo? So, sabi rito, Exodus 31:13 says to the Israelites, You must observe my Sabbath. This will be a sign between me and you for the generations to come, so you may know that I am the Lord. I am the Lord. Ano pakilala niya? I am the Lord who makes you holy. Yun palang ibig sabihin ng Jehovah Makodeshkim. The Lord who sanctifies you. Ang Diyos na nagpapabanal sa'yo, sa akin. So siya ay Jehovah Makodeshkim. Ano pa? Ang tawag din sa kanya ay El Olam, the everlasting God. Isaiah 40 verse 28, do you not know? Have you not heard? The Lord is the what? The Lord is the everlasting God. Yan ang pangalan niya. The creator of the ends of the earth. So, yung salitang everlasting God ay El Olam. Ano pa? Ang tawag din sa kanya ay Elohim. Genesis 1:1, in the beginning, God. Yung salitang God dyan ay Elohim. And as I told you kanina, yung salitang Elohim is in plural form. Naka nyo? Even sa Genesis 1:1 pa lang, pinapakita, meron na talagang Trinity. At kung babasahin nyo pa sa Genesis, ang Diyos nag-usap-usap. Sabi niya, let us make man. Let us. Gawin natin, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Likhain natin. Meaning to say, may kausap ang Diyos. At alam nyo, hindi pwedeng ang kausap niya doon ay anghel. Bakit? Kasi yung sumunod na verses, sabi niya, likhain natin sila ayon sa
ating wangis. Nakuha nyo? Hindi sa wangis ng anghel tayo ginawa. Tayo ginawa sa wangis ng Diyos. Ano pa? Other names of God, siya ay tinatawag na Kana. He is a jealous God. Do not worship any other God, for the Lord. Ano daw? For the Lord, whose name is jealous. Ano ibig sabihin yun? Bakit siya jealous? Kasi He cannot share His glory to any other created being, nor to any other so-called, quote-unquote, God. Kaya jealous siya. Nakuha nyo? Ano pa? Jehovah Jireh. Jireh. The Lord will provide. Genesis 22 verse 14. So Abraham called the place the Lord will provide. To this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Naalala niyo po yung kwento nito? Ang kwento po nito, matagal na nag-iintay si Abraham ng anak. Nung 100 years old na siya, binigay yung kanyang kaisa-isang anak. Tapos nung malaki na, siguro po, ito po, ayon sa mga scholars, baka 14 years old, 13, 14 years old pa lang po nun si Isaac. Sabi ng Diyos, dalhin mo yung anak mo. Tapos sabi niya, yung ituturo ko sa yung mountain, dun ka pupunta. Alam niyo, maraming nadaanan ng mountain si Abraham. Anong reason niya? Bakit siya nagpunta doon? Para mag-offer. Marami siya nadaan ng mountain pero hindi siya pumunta doon. Tapos eventually, the Bible says, yung mountain na tinuro sa kanya, doon siya pumunta. Nung pumunta siya doon, gumawa siya ng altar. Nung sasaksakin niya ng anak niya, sabi ni God, hindi, napatunayan na. Actually, ng angel, napatunayan na natapat ka talaga at iisa ang puso mo. Kumbaga, very loyal ka kay Yahweh. Tapos noon, sa kanyang pagpapasalamat, nag-offer pa rin siya. Anong in-offer niya? Lamb. Sino nagbigay nung lamb? Nung hindi lamb actually? Isang tupa. Sino nagbigay ng tupa? It is God who provide. Ang Diyos ang nag-provide. Isipin nyo ito narinig ko sa isang preacher. Isipin nyo, kung sa maling bundok nagpunta si Abraham at hindi dun sa tinuro ng Diyos, meron kayang lamb? Sabi ni isang preacher na narinig ko, nako, kung hindi sumunod si Abraham at maling bundok ang napunta niya, patay si Isaac. Pero because God is there who guides Abraham. And Abraham, because of his relationship with God, he listened to the voice of God and he was there on the right mountain. Kaya ang sabi niya, on the mountain of the Lord, God will provide. Listen, kasi madalas ginagamit natin to the Lord will provide, the Lord will provide. Pero may karugtong po kasi mga kapatid saan siya magpo-provide? Sa mountain niya. Of the Lord, He will provide. Meaning to say, kung mali yung lugar mo at hindi yun yung mountain na itinuturo sa ni God, hindi ka ipoprovide doon. Wow! Wow! Kailangan pala nasa tamang lugar ako. Nasa mountain ako ni Lord so that the provision that He gives, I will be able to enjoy and receive. Nakuha niyo po. Ano pa? He is called also Jehovah Shalom. The Lord is peace. Judges 6:24. So Gideon built an altar to the Lord there and called it, the Lord is peace. Nakuha niyo? Ano pa? Pangatlo, tinawag din siyang Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. 1 Samuel chapter 1 verse 3. Year after year, this man went up to the town to worship and sacrifice to the Lord Almighty, the Lord of hosts. Nakuha niya, Jehovah Sabaoth. Okay. Jehovah Shalom and Jehovah
about. Doon muna tayo sa si Jehovah Shalom. I just want to add insights on this. Ano daw si God? God is what? The Lord of peace. Meaning, He's the only one, marami sa atin, alam natin yung ano, di ba? Gustong-gusto natin yung word peace, di ba? Ang mundong ito actually is looking or crying out for the need of word peace. But you know what? The real person that can give peace to us is Jesus, is God. So, unless this world is reigned by Jesus, there will really no real peace. Pag naghari talaga si Jesus, kaya gusto natin na maghari si Jesus sa puso ng mga tao. Kaya natin pinapahayag ang kanyang mabuting balita. Kasi He is the only person who can give the world peace. And you know what? Maging sa atin, on a personal level, siguro maraming panahon na naguguluhan ka. May pera ka nga pero ang gulo-gulo ng isip mo. May pera ka nga pero ang gulo ng pamilya. Nag-aaway ang mag-asawa. Mga anak, nagrebelde na. Tapos sa trabaho natin, minsan may mga chaos din yung hindi natin alam mangyayari, kung kailan tayo matatanggal, mawawala ba ako dito, bumaba ang sweldo ko. So, nanganganib yung ating pangkabuhayan. Nag-aalala tayo. You know what? May I tell you this? God is our peace. He can give you peace. May kaaway ka? Offer Jesus. Pray to the Lord because God is peace. God is peace. Amen? Amen po ba? So, ayan po yung mga pangalan ng Diyos. Marami pa po, pero these are the famous names of God in the Bible. Ano ang isa sa mga paborito? Narinig nyo na o napag-aralan nyo na? Paki-type lang po sa sa chat box natin para mabasa natin. Okay? So, yan po ang name, mga pangalan ng Diyos sa Bible. Next week po, pag-aaral natin mabuti yung kanyang nature and characteristic as well as yung mga ginawa ng Diyos para mas lalo po natin siyang makilala. Pero for this time, ito ang mga discussion questions natin. Mamaya isi-send po ni Sister Pearl o ni Joanne sa chat box po natin. 4 po yan. Okay? Ano ang kahulugan sa iyo na ang Diyos ay isa ngunit umiiral bilang Trinidad? Paano ito makakatulong sa iyong pakikipag-ugnayan sa Kanya? So, maganda magkaroon tayo ng discussion sa group para nang sa ganun po, ma-practice na natin pag may nagtanong sa atin tungkol sa pinaniniwalaan natin patungkol sa Diyos.